So, Sige kuya, go. So, yes. Pakilala mo na kayo, sir. Ako po si Jerome. Been a guide po for 10 years na. Hello, Sir Jerome. Magbuhay po kayo. Maligayang Pasko. Malali kong bagong taon po. Okay, so, di ba, ito yung si Plaza Moriones. So, ang purpose po ni Plaza Moriones, siya yung dating marching ground. So, panahon po ng mga Kastila. Sa area po na to, dyan natin makikita yung American Military Barracks. At nung panahon po ng Hapon ay ginamit po siya bilang isang kulungan. Isa po sa mga nakulong dyan ay si Elpidio Quirino na dati nating presidente. Pero nung ikinulong po siya dito, senador pa lang siya. 1953 lang siya naging presidente ng Pilipinas. Sir. Yung area po na yun, yung po si Fort Santiago. Ito yung main military camp nung panahon po ng Spanish, American at Japanese occupation. Ang Fort Santiago at si Plaza Moriones ay parehong bahagi ni Intramuros. Si Intramuros po siya yung Old Manila. Nanggaling ang salitang Intramuros sa dalawang salita na intra at muros. Intra means inside, muros means wall. So, Intramuros means inside the walls or sa loob na. Thank you, sir. Bullets din po, no, ay ginamit din po ito ng mga Kastila, pero they were used for larger cannons. Hindi siya para dito sa kanila to. Okay. Yung ibang bullets po dyan, meron pa po siyang pulbura, pero hindi naman na siya sa sako. Dive in flesh. Ang Fort Santiago po ay ipinangalan kay St. James or si Santiago. Siya yung isa sa mga apostoles ni Cristo po. Si Santiago or St. James, siya po yung patron ng bansang Espanya. Kaya sa kanya ipinangalan itong main fort nila dito sa Maynila. Yung gate po na yon ay hindi na po yung original kasi nasira po yan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa itaas po na bahagi ng gate na yon ay merong isang imahe ng isang nakasakay sa kabayo, yung po si Santiago. Santiago po kami, sir. Santiago rin po ang patron ng ng Navotas, kung nagkakamali. San Gabriel, halo-halo po eh. San Ildefonso, San Jose, San Roque. Well, mapapansin niyo po nasa magkabilang gilid ng dalawang gate na yon, meron pong dalawang sundalo, no? Statwa ng dalawang sundalo. Yun lang po ang sinasabing original na bahagi, hitirang bahagi ng gate na to. Kaya po ng dalawang sundalo. Kasi punta ko natin. Thank you po. Old Spanish Military Barracks. Yung red bricks po na yan, ito po yung ruins ng Old Spanish Military Barracks. Ito na yun po siya year 1593. Habang yung kabila naman po, military barracks din po yung part na yan. Kaya lang 1700s po yan itinayo. At isa nga po dun sa mga kwarto na nandito sa loob ng barracks na yan, ay yung naging huling kulungan ni Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Luneta. Ito po tayo. Jose Rizal bago siya barilin sa Luneta. Una po ay kinulong siya, ipinid siya doon sa building na yon na ngayon po ay yung museo ni Jose Rizal. Kaya lang po sarado siya ngayon dahil po sa merong sa Pasko, holiday po, no? Pero noong December 29, no, gabi bago siya barilin sa Luneta, ay inilipat po siya sa isang kwarto na malapit sa Pasig River. At yun po yung pupuntahan natin. Okay, sir. Ilog Pasig. 25 to 27 kilometers po ang haba ni Ilog Pasig. At yung kabilang side naman po, yan po yung Binondo or yung Chinatown natin. Nasabing itong Chinatown ng Pilipinas, ito yung pinakamatandang Chinatown sa labas ng China. Itinayo po siya taong 1594, making it 429 years old already. At dito po sa Pasig River dati, no, ay merong isang tumutubong bakawan na tinatawag nila na nilad or nila. Doon po nang galing ang salitang Maynila. Maynila ang tawag sa lugar na to. Pertaining to those mangroves that used to grow here. Sa ngayon, syempre, wala na pong nila mangroves dito dahil sobrang polluted na po ito sa Pasig. Hindi re-revive mga water lily, di po ba? Well, malinis na siya eh, kumpara sa dati. Opo. Mas malinis na siya. Kaya lang, sa dami ng factory na nasa riverbanks, no? Sa dami ng urbanized city na dinadaanan nito si Pasig River, lahat ng waste nun dito napunta kay Pasig River. So mahirap na rin talagang buhayin si Pasig River mula sa dating ang estado bago pa dumating ng mga Kastila.
dahil po sa mga kasong sedition, rebellion, and formation of illegal organization, si Dr. Jose Rizal po ay ikukulong dito sa Fort Santiago. Isa na po doon sa mga naging kulungan niya dito at huling kulungan niya bago siya barilin sa Luneta ay itong maliit na kwarto po na yan. And from here, on the morning of December 30, from here, Jose Rizal walked all the way to Luneta Park where he was executed. Siya po ay namatay sa edad na 35 years old. 35? Yes, no, napakabata po. Siya po ay na-execute sa pamamagitan ng firing squad. And he's my friend. That is my friend when I was a kid. Si Jose Rizal. Salute. Malapit na po yung kanyang Rizal Day, December 30. Yan, tiyempo-tiyempo yung pagpunta namin. Ay, Jose Rizal, salamat sa iyong sakripisyo. Totoo po. Kasi kung tutusin mo, no, he would have chosen manahimik lang, di ba? No, simple life na lang kasi marami siyang career eh. Pwede siya siya doktor eh. Siyang eye doctor, novelista, no? Pero mas pinili niya na ipaglaban yung karapatan po ng mga Pilipino. Thank you. Kaya po ba ni Ma'am dito? Po siya, wala po siyang rampa. Yung structure po na yan ang tinatawag nating aljibe or aljibe. Yung po ay water cistern or parang impakan ng tubig. Sa ngayon po, ang kanyang adaptive reuse ay yung pagiging coffee shop niya. Isa po itong coffee shop na yun. Papa Cafe. Ito siya yung tsura niya dati. Yung nasa sa picture. So parang imbakan siya ng tubig. Yes po, sir. Naging kapihan na lang. Pero imbakan ng tubig dito lang sa Fort Santiago. Yes, kasi parte siya ng mas malaking building na Casa del Castellano. O yung parang opisina ng commander ng fort. Kaya lang nasira yan ng digmaan. So ito na lang po yung natira. Okay, kasi yung nabomba. Officer. Dito sir, kaya lang pag po siya po sa social media. Bawal. Sa Dungeon Squad. So, yung Dungeon Squad. Hanggang opening lang yung yung pwede ko pakita. Hallowed ano po siya. Hallowed place po. So, ang namatay po dyan sa Dungeons, no, ang approximate po na namatay dito sa loob ng Dungeons ay nasa 600 po. Mga civilian to, karamihan ay civilian, mga Pilipino at Amerikano. Noong 1945, nung matuklasan or makita yung 600 na yon, nung nakita yun ng mga Amerikano, ang ginawa nila, nilagay nila yung mga bangkay na yon doon po sa cross, sa ilalim ng cross na yon. So isa po yung mass grave. Okay. At yung mga namatay po sa ilalim ng dungeons, ang sinasabing dahilan ng kanilang pagkamatay ay suffocation po, tsaka starvation. Kasi yung dungeons napaka-skip niya. Hindi siya sapat o hindi siya pwede sa 600 na katao. Talagang hindi sila makakahinga kung nasa po. Pasok po tayo. Guys, kaya di ko din papakita kasi kahit yung ibang vlogger, puro madilim lang, mukha lang namin yung nakikita. So, baliwala din. So, see you in the next video. Go, yeah. Yung dungeons po na yan, originally created po sila noong 1599. Ang original purpose po nila ay storage room ng gunpowder tsaka po ng ammunition. Kaya lang dahil nga po pinapasok siya ng tubig kapag high tide, napag-isip-isip ng mga Kastila hindi naman talaga siya suitable for storage room. No? Kaya transfer na lang nila sa ibang lugar yung ammunition tsaka gunpowder. Ginawa rin itong kulungan na torture chamber nung panahon po ng mga Kastila. Ngunit yung pinakamalupit po na torture ay nangyari nung panahon po ng Hapon. Dahil yung tulad yan sabi ko kanina, no, nasa 600 po na mga sibilyan ang namatay dito dahil sa suffocation tsaka po sa starvation. Sa mga kaluluwa nila. Ang tinatawag ng baluarte di Santa Barbara. Ang purpose po ng mga baluartes dito kay Intramuros, taguan din po siya ng mga ammunition po at ng gunpowder.
Noong 2019 po, binuksan itong area na to para maging parang Lego Museum. Ang concept po dito sa Lego Museum na to is to i-recreate through scale models yung mga struktura sa loob ng Intramuros na nasira during the war. Tulad po ng Palasyo ng Gobernador. Ito po yung dating bahay ng Governor, dating Palasyo ng Governor General. Ngayon po, opisina na po siya ng Commission on Elections sa Intramuros Administration. Okay. Pinto po dati ang simbahan sa loob ng Intramuros. Noong mga bandang 1890s ay meron ng 7 simbahan sa loob ng Intramuros. Isa po sa simbahan na yun, ang Iglesia de Santo Domingo, na nasunog po at sinunog ito ng mga Hapon noong 1941. Andito rin po sa Intramuros yung tinatawag natin Ayuntamiento. Ito yung parang Old City Council noong panahon po ng mga Kastila, na ngayon po ay ang opisina ng National Treasury. Simbahan po ng San Francisco, nasira din po ito. Ito po ngayon, ang site nito ay yung Mapua University na. Then, ito pong isang to ay ang Lourdes Church. Ang nakatayo ngayon sa pwesto nito ay yung Ilustrado Restaurant at yung Aduana. Ang Aduana po ay nangangahulugang Customs. Ito yung Bureau of Customs sa panahon ng mga Kastila. Nag-undergo po siya ngayon ng renovation to house the National Archives. Ito po yung mga simbahan. Ang simbahan ng San Ignacio, na ngayon po ay na-renovate na siya, no? Pero hindi bilang isang simbahan, kundi bilang isang museo. Ang simbahan po ng San Nicolas Tolentino, nasira din po yan. Ang nakatayo ngayon sa site nito ay ang Manila Bulletin. Second oldest newspaper, English newspaper in the Philippines. At ang Manila Cathedral, ito yung second oldest church sa Pilipinas. Ito na yung po sa 1581. Yun ang nakikita natin sa loob. Kaya lang po, yung nasa labas po ng simbahan, ano siya, no, 8.0 na siya, version 8 na siya ng cathedral kasi ilang beses nasira yun eh. Okay. Nasira siya dahil sa gera, dahil sa apoy, sunog po, no? At dahil po sa Luzon. Noong 1958 po, no, ay muling itinayo ang Manila Cathedral. Yung po yung nakikita natin ngayon na nasa harap. Thank you. So, yun lang guys. Kung gusto nyo makita yung yung sa dungeon, open na siya. Sabi ng tour guide, pinagbabawal talaga na kuhanan yung loob. So, kung makikita nyo sa ibang vlog, parang nasa mukha lang nila yung video. Tapos madilim yung yung loob, tapos tumatakbo sila, di ba? So, pagdating nyo naman doon, may ilaw yung loob, tapos mayroong mga rebulto ng mga Hapon, mga nakakulong doon. Tapos kung meron kayong tour guide, may explain sa inyo kung ano yung mga nangyari, kung ano para saan to, para saan yun. So ayun, pasensya na dahil pinagbabawal na kuhanan ng video, kaya subusulitan tayo. So kung gusto niyo ma-experience, mas maganda punta na kayo dito. Ayun, tanong lang kayo sa guard, kailangan nyo ng tour guide. So ayun, i-assist naman nila kayo. May dala kayo mga senior citizen, merong wheelchair na available. So yung na lang, yung mga apo na lang yung mga magtutulak sa kasakali. So ayun, so ito yung opening ng Port Santiago. Ganyan siya kalaki. Dito ako sa second floor. So ang ganda ng view. Yun, hanggang dito na lamang. So araw po ng Pasko ngayon, dinadala ko si mother dito. So yun, dito pagtingin sa nakaraan. So showing na rin po sa MMFF yung Bursa. So yan, magandang pagsabay-sabay. Tapos December katapusan, pagpakatay ni series 30 yata yun. Kung di ako nakakamali, ko patawarin sana ako. So ayan, hanggang dito lang. Mabuhay lahat ng mga Pilipino, kapayapaan sa buong mundo. Salamat!